Magandang umaga po sa ating lahat. Nandito na po tayo sa another privilege na pinagkaloob ng Diyos sa atin upang tayo po makapag-aral sa Kanyang salita, pagkain ng ating kaluluwa. Ngayon, bago po ako mag-share ng Word of God sa bawat isa, gusto ko munang batiin ang bawat isa. Sana nasa mabuti pong kalagayan ang bawat isa sa atin. Musta po? Welcome again sa ating video recording. Mula po sa aking asawa, Pastora Emily, and sa aming anak si Abigail. At mula po sa aking puso, kami po'y bumabati sa bawat isa na sana nasa mabuting kalagayan ang lahat ng mga anak ng Diyos. Ang pag-usapan po natin sa umagang ito, mga kapwa tagalangit, mga kapatid, ay patungkol po sa placing God in our lives. Ito po yung pag-usapan natin, mga kapatid. Paano po ba maluwalhati si Lord sa buhay natin? Paano po ba mag-glorify si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin? Placing God in our lives. Ito po ang sabi ng Proverbs chapter 16 verse 7. When we please the Lord, even our enemies make friends with us. Yun po ang sabi sa Bisaya. Ganito po ang pag-asulti sa Bisaya. Kung malipay ang Ginoo sa atong ginabuhat, bisan ang atong mga kaaway makighigala nato. Mga kapatid, pag-usapan natin ang placing God in our lives. Ito po'y lubos ko pong pinaniwalaan na makatulong sa ating buhay spiritual, sa ating spiritual journey in this planet Earth. Kailangan po natin ang Word of God ay siya pong liwanag ng ating mga daan na tinatahak at ilaw ng ating mga paa according to Psalms 119 verse 105. Mga kapatid, ang placing God in our lives is supposed to be, it is our highest priority. Gagawa tayo, ito yung pinaka-siguruhin natin, unahin natin na maluwalhati si Lord sa buhay natin. Pleasing God in everything we do is very important in our lives because we are His reflection and extension. Gusto ko pong ipaliwanag ito. Alam niyo po, sabi po ng Genesis chapter 1 verse 26 that we are created in the likeness, in the image of God. So tayo po ang kaniyang reflection and extension dahil tayo po ang gagawa sa mga bagay na nais ng Diyos. Tayo po ang maging arm ng Panginoon. Tayo po ang kanyang mouthpiece, tagapagsalita. We are His reflection and extension. Ang Diyos po hindi katulad ng tao, pero ang tao ay kawangis ng Diyos. Ang ibig sabihin po, ang tao po ay, ang Diyos po ay spirit, walang katawan. Mga kapatid, so hindi siya katulad ng tao, dahil ang tao may physical life, may physical ho tayo. Mayroon po tayong physical body na makikita. Pero ang tao po ay kawangis ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay spirit, ang tao ay spirit. Ang tao, ang man po is, the real meaning of man is spirit with a body. God is a spirit without a body. So ang tao po ay kawangis ng Diyos, pero hindi katulad ng Diyos. Because God is a spirit, man is a spirit with a body. Tayo po ang reflection and extension of God. This is our mission in this planet Earth, to be God's reflection and God's extension. Kung titingin ang tao sa atin, kung titingnan nila po tayo, makita nila ang Diyos sa ating buhay. That's ibig sabihin po, yun po ang ibig sabihin ng reflection. Tayo po ang gagawa sa nais ng Diyos, ibig sabihin tayo po ang extension. Mga kapatid,
The benefits we can enjoy when God is when God is pleased in our lives. Ito po yung benepisyo ng tao na kaniyang mai-enjoy, na kaniyang matatamasa kung ang Diyos ay malulati sa kanyang buhay. Number 1. Ito po ang sabi ng Proverbs 16 verse 7. Even our enemies make friends with us. Kung si Lord ay maluwalhati sa ating buhay, sa ating ginagawa, yung mga taong hindi natin alam na may sama ng loob, masama ang kanilang tingin sa atin, masama ang kanilang feeling sa atin, o yung mga kalaban o kumalaban sa atin, ay kumbaga sila ay biglang tamimi sa atin. Sila ay kaibigan sa atin. Hindi nila ipagpatuloy ang kanilang mga binabalak at kanilang mga hindi magandang naramdaman sa atin. Kung si Lord ay maluwalhati sa atin, ibig sabihin, maging maayos, maganda po ang takbo ng ating buhay kahit nga yung mga taong kumalaban sa atin ay sila po yung makipagkaibigan sa atin. That is our benefits na ma-enjoy. If God is pleased with our lives, amen po, napaganda pong privilege po yan. Number 2, number 2 po, mga kapatid, ito po yung pinaka at kailangan pong ma-enjoy natin. Kaya po hahakbang po tayo na sa bawat araw na ang Diyos ay maluwalhati sa ating buhay. Amen po. In Psalms 37 verse 4, make God the utmost delight and pleasure of your life, and He will provide for you what you desire the most. Sa ibang translation po ay delight yourselves in the Lord and God will give you the desires of your heart. Kasi ang ginamit ko pong Bible is TPT Bible. Kung si Lord ay maluwalhati sa ating buhay, lahat ng desires ng puso natin, God will give it to us. Hindi nga po overnight, lahat ay maibigay. Depende po sa ating ginagawa kung si Lord po ay naluwalhati. Siya po ay nasiyahan sa ating ginagawa. So mga kapatid, ang barometer po na si Lord ay kikilos sa ating buhay, ang barometer po kung siya po ay maluwalhati sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating sinasabi, sa lahat ng ating pinaplano sa ating buhay. Doon po kasi si Lord, yun po kasi ang sukatan ni Lord. Yun po ang kanyang basis na siya po ay kikilos sa ating buhay. And praise God, gusto ko pong ipatotoo sa lahat, mga kapatid, sa aming buhay. Nang kami po ay sumunod sa instruction ni Lord, that was 2013. Ito po yung napakabigat na decision na ginawa namin mag-asawa ng 2013. Marami pong taong hindi nasiyahan sa aming ginagawa, mga kapatid, na itayo po ang Jesus Soul Winning Church according to God's instruction. You know why? Pero nang lumipas po ang mga araw, gumulong po ang mga araw, even our enemies makes friends for us. And pangalawa po, God gave the desires of our heart. Kami po ay nangarap na magkaroon ng lupa na, dahil gusto po namin, nangarap kami makapagpatayo ng bahay. And 2013, binigyan po kami ni Lord ng lupa. To God be the glory. Mga kapatid, ay nangarap din po kami makabayad sa aming utang dahil baon po kami sa utang. 2017 po, totally nabayaran po namin ang aming utang. 400,000+ po yan. 2017, nabayaran po namin lahat. 2014, kami po ay nakabili kahit papano ng sasakyan na magamit namin sa paglilingkod, sa aming mga lakad sa paglilingkod sa Diyos. 2019 po, nakapagpatayo po kami ng bahay, to God be the glory. And hanggang ngayon po, dahil dalawa po ang bahay na ipatayo namin po, to God be the glory. Ito po yung pinagkalooban kami ng Diyos sa aming mga desires. Kasi desires po talaga ng aking asawa, Pastor Emily, na magkaroon ng bahay na 3rd floor. Dalawa pong bahay nun. Sa akin po ay 1st floor. And nagkaroon po kami ng another blessings
na bahay pinagkaloob ng Diyos sa amin na 3rd floor na sa ngayon po ay under construction, bagamat hindi pa tapos, pero dahan-dahan pong binigay ni Lord yung desires ng aming puso. To God be the glory po. Dahil ito po ang aming pinagsikapan sa araw-araw, bagamat kami po ay hindi perfect. Hindi po kami perfectong tao, subalit nangarap po na maluwalhati si Lord sa aming sinasabi, sa aming puso, sa aming ginagawa. God will give the desires of our heart. Mga kapatid. Amen po. Ngayon po, gusto ko pong i-share sa inyo, mga kapatid, how to please God in our lives. Ito yung pong labanan. Meron po kong 4 na iwan sa lahat ng mga mahal ko pong mga kapwa tagalangit. Sa lahat ng makarinig sa message nito, even in the YouTube, in my YouTube channel, people around the world, mga kapatid, ay meron po akong iwan sa inyo how to please God in our lives. Number 1, living a life connected to God through faith. Mabuhay tayo na may connection sa Diyos sa pamagitan ng panampalataya. Ito po yun ang aking nakikita sa Biblia. Ito ang sabi ng Hebrews chapter 11, verse 6. It is impossible to please God without faith. Tingnan niyo po ang Hebrews chapter 11, verse 6. Wala pong imposible pong maluwalhati si Lord kung wala tayong panampalataya sa Kanya. Hindi po naluwalhati si Lord sa anumang bagay meron tayo maliban sa panampalataya. It is impossible to please God without faith. The only way na maluwalhati si Lord sa buhay natin, tuwang-tuwa si Lord sa buhay natin, kung tayo po ay may panampalataya sa Kanya. Gusto ko pong linawin sa bawat isa. Araw-araw po ay ating siguruhin na tayo po ay connected sa Kanya through faith. Huwag po nating hayaan na mawala ang ating panampalataya dahil sa dami ng problema, dami ng kabigatan nating pinapasan, dami ng pagsubok na ating nasalubong na encounter ng ating buhay, tapos nawala ang ating panampalataya. Mga kapatid, kahit anumang mga bagay na ating na-encounter sa araw-araw ng ating buhay, huwag po nating hayaan na mawala ang ating faith. We will work out that we always connected to Him through faith, mga kapatid. Then, tuwang-tuwa si Lord. Alam mo bakit tuwang-tuwa si Lord? Ang dami kasi niyang magawa sa buhay natin through faith. That's the only way kasi makapag-move si Lord sa buhay natin. Makapag-perform siya sa napakamaraming bagay na gusto ni Lord na makita at maitulong niya sa atin through faith. Kaya po sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Alam niyo po, pag sa umaga tayo po'y nanalangin, bago po natin umpisahan ang ating ginagawa sa buong araw, pag tayo po'y nagpe-pray, it is a sign na nagkukunik po tayo ni Lord, na tayo po'y naniwala sa Kanya, tayo po'y ang ating faith nandyan po sa Kanya. Because, alam niyo po, dahil sa daming problema, nakalimutan niyang manalangin. Para bang nakalimutan niya si Lord, nakalimutan niya sa dami ng ginagawa sa tao doon, dahil busy, nakalimutan niya. Huwag po nating kalimutan to connect in heaven every morning. Then, saka natin gagawin ang lahat ng bagay. Tapos ang ating gagawin, manalangin. Tapos magdi-devotion. Basahin ang kanyang salita at i-take note natin. Alam niyo po, paggawin po natin yan, tuwang-tuwa si Lord. Even our enemies makes friends with us. And God will give the desires of our heart. Amen po. Ito po yung isang hakbang na kailangan po nating ilaban araw-araw. Dahil ang gusto ni Lord, mabuhay tayo sa panampalataya. 2 Corinthians 5:7, live by faith, not by sight. Alam niyo po kasi, faith lang kasi ang kailangan ni Lord eh. Faith natin ang kailangan ni Lord, hindi kahit ano-ano. Dahil alam niyo po kung nandun yung faith natin, intact yung faith natin sa Kanya, ang dami nating magawa. At ang dami ring magawa ni Lord sa buhay natin. Tayo rin po ay marami tayong magawa para sa Kanya dahil nandun po yung faith. Kaya minsan, isip na lang, wala na sa puso yung panampalataya. Kasi galing dapat sa puso Amen? Kahit ang daming kabigatan, problema may encounter natin, huwag po nating hayaan, mga kapatid. Kahit
Lalo na pag tayo po'y pinagpala, huwag po natin kalimutan ang ating panampalataya sa Diyos. Connect everyday sa Kanya. Amen po. Mga kapatid, number 2, living aligned to the will of God. Ito po yung buhay na mag-glorify si Lord. Maluwalhati si Lord sa buhay natin. Living aligned to the will of God. Alam niyo po, maraming buhay na hindi na na-align kay Lord. Iba na ang direksyon. Iba na ang daang tinatahak. Hindi na po align sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, alam niyo po anong sabi ng Biblia? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ang sabi ng verse 2, mga kapatid. Then, ang karugtong doon sa verse 2, ito yon. Do not conform yourselves to the standard of this world, but let God transform you inwardly by complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to Him and is perfect. Mga kapatid, alam niyo po, kung i-align po natin sa kalooban ng Diyos, ito po yung pleasing to God, what is good and pleasing to Him. Ito po yung ikasasaya ng puso ng Diyos pag ang buhay natin na-align sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, wala pong taong ma-align sa kalooban ng Diyos maliban magkaroon muna siya ng change of mind, ma-renew po kanyang kaisipan. Mga kapatid, magkaroon po siya ng pagbabago na kanyang isip. Doon po mag-start lahat yun eh. Kaya change your mind, then you'll be able to know the will of God, what is good and is pleasing to Him and is perfect. Mayroon pong warning si Lord sa Matthew chapter 7 verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, Matthew 7:21, will enter to the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father, says the Lord. Mga kapatid, alam niyo po, ang bagay, ang nakalulugod, ikasasaya ng puso ng Diyos sa buhay natin. Ano yung direksyon ng Diyos? Yun ang direksyon natin. Ano yung landas natin na tinatahak ng Diyos? Yun din ang landas natin. Yun ang ibig sabihin, aligned to the Word of God. Isa pong halimbawa na will ni Lord na tayo po ay magsusulwin, mag-invite, mag-share ng Word of God. Ito yung landas na tatahakin natin. Araw-araw may tao tayong ma-encounter. If we have the privilege, then share the love of God to others. If we have the privilege, then let the Word of God, mga kapatid, ma-share sa kanila. That's the will of God in our lives. Iba ang ating ginagawa, iba. So hindi ho tayo na-align. Alam niyo po kapatid, kung naintindihan po natin ang salita ng Diyos, lalo na ang pag-ibig ng Diyos, ang kaligtasan na ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, at naintindihan natin, madali pong i-share yan. That's the will of God. The will of God, pag may pera ho tayo, lalo na sa mga kapatiran, lahat na nakarinig sa message, may pera tayo. Bago natin gastusin yun, kaltasan natin yung 10%, ibigay muna natin kay Lord yan. At doon po natin ibigay sa nagtuturo ng tithes and offering. Doon po natin ibigay yan, mga kapatid. That's the will of God. That's the will of God in our lives. I-align po natin ating buhay. Amen po. Then, what are the benefits? God, even our enemies makes friends with us, and God will give the desires of our heart. Alam niyo po mga kapatid, ito po ay wala po kasing walang plano ang Diyos na gawing komplikado ang buhay ng tao. Make it simple. Align to the will of God. Yan lang po. Alam niyo po, pag ma-align tayo sa kalooban ng Diyos, basahin niyo po ang Biblia, ang kalooban ng Diyos we will enjoy prosperity. That's the plan of God in our lives, mga kapatid, to enjoy prosperity, to enjoy life, mga kapatid, full of blessings without sorrow. Proverbs 10:22, according to the word of God. So, ang ating ilaban yung life natin ma-align sa kalooban ng Diyos. Yun po, tingnan po natin ginagawa ngayon. It is the will of God. Tingnan po natin ating mga lakad ngayon. It is the will of God. Tingnan po natin yung pinapasok natin mga relationship. It is the will of God or no. So, let's make any adjustment to make any adjustment in our lives to align
to the will of God. Kasi ang perfect life is in the will of God. The best life is in the will of God. The peaceful life, the joyful life is in the will of God. Bakit maraming tao hindi masaya? Bakit maraming tao hindi kontento sa anong mayroon sila? Kahit marami ng pera, pero ang gulo-gulo ng kaisipan. Kasi hindi sila na-align sa kalooban ng Diyos. And pag tayo po na-align sa kalooban ng Diyos, hindi ho tayo manatili sa kahirapan. Walang taong manatili sa kahirapan pag siya na-align to the will of God. Dahil iahon tayo ni Lord mula sa kahirapan pag tayo po nasa will of the Lord. Kami po, hindi ko po pwedeng itanggihan. That is our life's experience. Mga kapatid, dumaan ho kami sa matinding hirap. Grabe ang kahirapan namin at aming naranasan. But mga kapatid, nagsumikap ho kami na ma-align yung pong buhay namin sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po, nang na-align po ang aming buhay sa kalooban ng Diyos, doon namin po nakita yung kamay ng Diyos na kumikilo sa buhay namin at dandahan po namin na-enjoy yung pong blessings na meron kami ngayon. To God be the glory. It is for the glory of God. Pangatlo pong paano po malawalhati sila sa buhay natin, living under the control of the Holy Spirit. Living under the control of the Holy Spirit. Hindi po malawalhati si Lord kailanman sa buhay natin pag tayo po hindi kayang kontrolin ng Holy Spirit. Alam niyo po, lahat ng bagay kayang kontrolin ng Holy Spirit maliban sa will ng tao, maliban po sa desisyon ng tao. Hinihintay ni Lord yung desisyon natin na tayo po magpa-under sa Kanya. Alam niyo po, yun po ang sabi ng Romans chapter 8, verse 6 to 8. Basahin po natin. Tingnan niyo po. To be controlled by the human nature result in death. To be controlled by the Spirit is result in life and peace. Kung tayo po magpatuloy na tumatakbo ang ating buhay according to the human nature, ang dulo po ay kamatayan. But to control by the Spirit, ang dulo po yung pong buhay na walang hanggan, ang kapayapaan. Verse 7, and so people become enemies of God when they are controlled by their human nature, for they do not obey God's law, and in fact, they cannot obey it. Alam niyo po, tayo po naging kalaban ng Diyos kung ipagpatuloy po natin yung kagustuhan natin, yung human nature. Ipagpatuloy po natin yung human nature, hindi yung godly nature na meron tayo. Kaya dahil ang human nature po, hindi po ito susunod sa Diyos at hindi po gagawa sa kalooban ng Diyos. Tingnan yung verse 8, mga kapatid. Verse 8, those who obey their human nature cannot please God. So hindi po talaga maluwalhati si Lord kung yung i-obey po natin human nature. So kailangan po natin i-obey ang Holy Spirit. Kailangan po natin i-under sa Holy Spirit yung buhay natin. Ipasakop natin sa galaw ng banal na Espiritu. Then tuwang-tuwa po doon si Lord. Alam niyo po, living under the control of the Holy Spirit is living under the Lordship of Jesus. That is the only way. Sabihin natin, madali pong sabihin, Lord Jesus, ikaw ang aking Panginoon. Pero pag hindi nasunod si Lord sa buhay natin, hindi talaga si Lord ang ating Panginoon. Tayo po ang Panginoon sa sarili nating buhay. Hindi po si Lord. Alam niyo po, hindi po malulhati si Lord doon. Kaya ang dami pong negatibong bagay na mangyayari sa ating buhay. Alam niyo po, pag nasunod po ang Holy Spirit, ibig sabihin, nagsasubmit tayo sa Holy Spirit, that is the Lordship of our Lord Jesus Christ. Then, tuwang-tuwa si Lord. Then, God will give the desires of our heart. Amen po. Mga kapatid, alam niyo po, basic example. Sabi ng Holy Spirit sa iyo, anak, manalangin ka na. Pag tumayo ka at manalangin, then, nagpa-under tayo sa control sa Holy Spirit. Sabihin ng Holy Spirit, anak, mag-tithes ka, anak. Tapos, pag nag-tithes ka, mga kapatid, nagpa-under tayo sa conviction of the Holy Spirit. Anak, magsishare ka na. Anak, magsisell group ka na. Anak, mag-sell group ka na. Anak, iwanan mo na yung hindi magandang relasyon. O anak, iwanan mo yung bisyo mo. Anak, ganito, magpakabait ka na. Ano po yung conviction ng Holy Spirit sa puso natin? Pag susundin natin, yun ang ibig sabihin doon. Nagpa-under tayo sa galaw ng banal na Espiritu. That is God. The Holy Spirit is God. Alam niyo po, mayroon po kasing bulong ang Holy Spirit sa ating tainga ng ating puso ang nakarinig. Ulitin ko po, mayroon pong bulong ang Panginoon sa ating puso, sa ating tainga ng ating puso ang nakarinig.
Alam niyo po, pag susundin po natin yung voice of the Holy Spirit, nagpa-under ho tayo sa Lordship ni Jesus. So, sabi ko po, hindi po kasi pinag-usapan dito ang religion. Alam niyo po, ang bulong ng Holy Spirit hindi po nagko-contradict sa Word of God. Ulitin ko po, ang bulong ng Holy Spirit hindi po nagko-contradict sa Word of God. Anumang tinig narinig natin na contradict sa Word of God, that is the voice of the devil. Kaya po napakahalagang basahin po natin ang Bible araw-araw. You know why? Para ma-identify po natin yung voice of God. Kasi ang voice of God is aligned po sa kanyang salita. Alam niyo po, ang daming tinig na marinig natin sa mundong ito. The voice of man, the voice of the devil, and meron pong isa, that is the voice of God, the voice of the Holy Spirit. Pag sundin po natin yung voice of the Holy Spirit, mga kapatid, yan, doon po siya malalahati sa buhay natin. At paggagawin po natin, hindi na natin ginagawa yung sarili, yung sariling kagustuhan natin, yung human nature, mga kapatid. Alam niyo po, ito yung best life. Ito yung magandang buhay. Alam niyo po, ang totoong anak ng Diyos, kilala niyo ang tinig ng kanyang tatay. Natural yan, ang totoong anak, ang tunay na anak, kilala niya ang tinig ng kanyang magulang, tinig ng kanyang tatay. The real Christian, you know the voice of the Holy Spirit. You can identify the voice of God. Ang napakalungkot po, tagal mo ng Kristiyano, hindi mo pa kilala ang tinig ng banal na Diyos. Hindi mo pa kilala ang tinig ng banal na Espiritu. Mga kapatid, si Pastor Danny po, to God be the glory, kahit hindi po ako perfect na tao, ang dami ko pong pagkukulang, minsan mga maling desisyon. But gusto rin sabihin sa inyo, kilala ko po ang tinig ng banal na Espiritu. Nang sinabihan po ako ng banal na Espiritu na ito ang gagawin, at praise God, ito po ay pagsumikapan ko pong magawa ang ano po ang sinasabi ng banal na Espiritu. And to God be the glory. Mga kapatid, na-enjoy ko po ang support, pagpapalat, blessing ng ating banal na Diyos. Amen po. Pangapat po, living a fruitful life. Ito po yung pinaka na ang Diyos ay tuwang-tuwa sa buhay natin. Siya po'y nalugod sa buhay natin. Ito po ang ikasasaya ng Diyos. Patay po'y naging fruitful ang buhay natin. Habang nandito tayo sa lupa, naghihintay, kailan tayo susunduin ng Diyos at uuwi sa langit. Mga kapatid, gawin po nating mabunga ang buhay natin bilang isang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano, bilang isang manampalataya. Magkaroon tayo ng fruitful life. Sasabihin natin, anak ako ng Diyos, manampalataya. Then what is the result? Ano po ang outcome as a children of God? As bilang isang Kristiyano. Mga kapatid, tingnan po natin ang buhay natin. O hindi po tayo bumabalik sa nakaraan. Tayo po ay patuloy na umaabanti araw-araw po, bawat taon tumaas po ang ating mga edad. But gusto kong sabihin, tingnan po natin ating buhay Kristiyano. Tayo po ba'y fruitful o hindi? Tayo po ba'y effective o hindi? Tayo po ba'y productive o hindi? Tingnan po natin, mga kapatid. Dahil nais ng Diyos po ay maging productive po ang buhay natin. Mayroon po siyang sinabi sa John 15 verse 2. Siya po ang puno, tayo po ang sanga. Lahat ng sanga na hindi nagbubunga, puputulin ng Diyos. Kung pag-aralan po natin ang John 15 verse 5, ang sanga ng naputol, wala po ibang mapuntahan yan eh. Malanta at ipunin at gawin na lang panggatong. Gawin na lang tayo po pag hindi tayo nagbubunga, mga kapatid, wala tayo ibang mapuntahan kundi ang gawin na lang tayo ng panggatong pag hindi tayo fruitful. Tayo ang sanga. Jesus is the vine, we are his branches. Ito po ang sabi ng Bible in John 15 verse 8. My Father is glorified in this, that you keep bearing much fruit and prove yourselves to be my disciple. Ito yung sabi ng Biblia, mga kapatid. Tingnan niyo po ang buhay natin. Kung tayo po ba'y mabunga o hindi. Ano ang bunga, mga kapatid? Gusto kong linawin sa lahat na makarinig sa message na ito. Ang bunga natin, sabi ng John 15 verse 16, bunga fruit that will last. Yung bunga na hindi mawala, manatili magpakailanman. Ang bunga na manatili magpakailanman is tao po, mga kapatid. Bakit? Lahat ng bagay sa lupa ay mawala. Lahat ng bagay sa mundong ito is temporary. Tao po. Kasi pag ang tao po ay tumanggap, maniwala at tanggapin si Kristo, magkaroon po siya ng buhay na walang hanggan at uwi po sa langit, mga kapatid. Gusto ko sabihin sa inyo, naniwala tayo sa Diyos.
tayo po ay naging anak ng Diyos. Amen po. Papaano po ang bunga? Ang ibig sabihin ko po, may tao po ba tayong nadala, mga kapatid, na kanilang biyahe papuntang impyerno at nadala natin ngayon sa ating Panginoong Hesukristo at sila po babiyahe papuntang langit. That's our fruit. That's our fruit. People na lumapit sa Panginoon. Magabayan natin sila at mailapit sa Panginoon through the Word of God, through our living testimony. Makita nila ang buhay natin na tayo po ay genuine Christian. Totoo pong Kristiyano, mga kapatid. Ito po yung buhay na tuwang-tuwa si Lord, mga kapatid. At gusto kong sabihin sa inyo, wala na pong pinakamagandang buhay maliban sa taong sumunod sa Panginoon at nagpo-produce ng maraming bunga. Ibig sabihin, mga taong papuntang impyerno na akay natin pabalik sa ating Panginoon sa Kristo. Ang ating pong product is the love of God na i-share natin sa kanila. Salamat po sa lahat ng nakarinig sa message ito. I request everyone to rise. Pwede po ba lahat ay tumayo? Tayo po ay manalangin. Come on, lahat ng mga kapatiran sa lahat ng outreaches sa Jesus Alone Church, pwede po bang tumayo lahat? At tayo po'y manalangin. Ano mang ginagawa mo, kapatid, stop muna. Huwag mong pansinin yung katabi mo. Pikit mo na yung mata at tayo po'y manalangin. Itaas mo yung kamay mo. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na banal, patungan po ng iyong kamay ng bawat isa't pagpalain. Hayaan niyo po na itayo na ang bawat isa po ay ma-align po sa iyong kalooban. Hayaan niyo po ang bawat isa po ay mabuhay araw-araw na may connection sa iyo sa pamagitan ng panampalataya. Hayaan niyo po, Panginoon, bawat isa po ay, Lord, ma-under sa control sa Holy Spirit. Lahat ng bulong ng banal na Espiritu ay gagawin po namin. Susundin po namin ang bulong ng iyong banal na Espiritu, hindi ang aming kagustuhan. Hayaan niyo po, Panginoon, magkaroon po kami ng bunga. Magpuproduce po kami ng bunga. Ang aming buhay po ay maging pagpapala po sa iba. Marami kaming maakay na tao pabalik sa paanan ng Panginoon Jesucristo. Ito po yung aming mission, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, lahat ng outreaches, lahat ng mga kapatiran na may sakit. Pagalingin mo right now, Lord. I speak healing sa lahat ng may sakit, Panginoon. Sa lahat ng may kabigatan, I pray, Lord, for your divine provision and solution for their problems, O God. Lord, anoint them, O God. Bless them, Father God, in the name of Jesus. Kung mayroon man sa amin na malungkot ang kanyang buhay, I pray for your Spirit, O God, to give them joy, to give them joy, O God, in the name of Jesus. Lord, hawakan niyo po ang buhay ng bawat isa. This is my prayer. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Salamat po, mga kapatid. God bless you po. God bless you po.